So itong araw na to, i-walk through ko lang kayo kay Z900 at ipapakita ko lang kung gaano siya kaporma, and explain ko lang ng konti yung kanyang feature. So ito guys yung Z900 2023 version, which is a combination of black and metallic gloss gray. Kita nyo naman yung kulay nya, oh. Napakaganda, napakaangas. Dito sa tank may color siya na metallic gray. At dito rin sa kanyang tapalodo, kung napapansin nyo, napakaangas, oh. So ito yung looks ni Kawasaki Z900 2023 version. Ayan, napakaangas. Ayan. So guys, meron na tayong few modifications na ginawa. Tinanggal na natin yung kanyang tapalodo, which is detachable, para mas maporma, mas kita yung lapad ng gulong sa likod. Then nagpalitan din tayo ng aftermarket side mirrors. Itong side mirrors na to guys is from MT-09. Good thing is compatible siya dito kay Kawasaki Z900. Pansin nyo naman, napaka-porma, napakaangas. Then nagpalitan din tayo ng slip-on SC Project exhaust. Class A lang siya guys, pero okay na rin kaysa dun sa stock muffler nya na mabigat. I think weighing 4 kilograms. Slip-on lang siya, pero by next week siguro itatanggalin na natin tong red box para lumabas yung kanyang tunay na ingay. So yun guys. So si Z900 is equipped with dual 300mm pedal disc with dual Nissin piston calipers, and tire size niya sa harap is 120/70 CR17. So malapad. Ang tire size niya naman sa rear guys is 180/55/17. Then equipped with Nissin piston caliper din sa likod. So napakalapad ang gulong niya guys. So sa kanyang harapan naman, wala pa tayo masyadong makabit na modifications. Siguro radiator cover. And C900 is 948cc displacement. So konti na lang, 1,000 na. Pero iba pa rin yung tuning niya guys, kasi sa mga sports type na 1000cc, kahit na magkalapit yung kanilang displacement, malaki pa rin yung pinagkaiba sa performance nila. Then punta naman po tayo sa harap. Ayun, forma. Meron siyang 4 riding modes guys, which is the rain, road, rider, and sports. Press lang natin yung up para mapalitan yung kanya mode. Ayan, road. Then long press ulit para mapalitan sports. So guys, yung sports yung pinakamalakas, no? Sa ngayon, ayoko muna siyang i-try. Stick tayo sa rain mode muna. So pansin nyo guys, sa rain mode, kahit naka rain mode tayo, kapag sumisibat si Z900, napakalakas na. Sa rain mode is naka-limit sa 50% power lang yung motor. Naka-limit lahat. Then yung pag sports mode naman, yun ang kanyang full power, pero malakas din sa gas. So habang hindi pa natin gamay si Z900, stick muna tayo sa rain mode. Start natin. So
Hindi pa siya masyado maingay guys, no? Kasi naka slip on muffler lang siya. So yun guys, quick walk around lang kay Z9 para sa mga interested bumili ng 2023 version ng Z900 na color black. Ayan siya, para may idea kayo sa graphics niya. Ayan. Sulit na sulit guys. Ang brand new price nga pala niya is 566,500. So ganyan ang SRP ni Z900. Hindi natin naabot yung unang labas na yung introductory price niya na 505,000. Sayang. Yung shock niya guys sa rear is adjustable yung preload. Ayun o, papansin nyo may soften, then may tighten, then yung may mga thread pa dito na pwede nyo i-adjust kung masyado na matagtag, or siguro pwede siyang babaan. Medyo hindi pa ako sanay, medyo tiptoe. Siguro gagawa ng hita ko, medyo malapad kasi. So guys, yung compartment niya wala kayo masyado may ilalagay. So ganito pag open ng kanyang upuan, una yung tatanggalin is yung pillion seat. Ayan. So almost wala kayo may ilalagay, basahan lang or ORCR nyo. Ayan. Tapos pag tatanggalin yung seat, hilahin nyo lang to, then tanggalin nyo yung upuan. Ayan. So ayan lang siya guys. Dito located yung battery, and then yung mga fuse nya. So ayun yun guys, yan lang sa loob. Pagbalik, patong nyo lang na ganun sa may butas, ipasok nyo, then ilock nyo lang. Then sa upuan, slide nyo lang. Ayan. Tapos okay na, naka-close na. Purpose nga pala nito guys, dito kayo hahawak pag iuurong nyo yung motor sa parking, mga ganon. Oops, nalimutan ko yung basahan. Yung air pressure setup nyo guys, as I know, 36 sa harap, then 44 sa likod. Napakalapad ng gulong nya, 180 by 55. Napakalapad nun. Pero siguro on the future papalit tayo ng 200. Mas malapad yun, mas maporma. Ano pa ba? Windshield okay na siguro, hindi tayo magpapalit. Ready na siya guys sa doble plaka. Meron siyang nakalagay na bracket dito for another plate, pero tinanggal ko na siya kasi nasasagwan ako. Siguro saka ko na siya ibabalik kapag applicable na yung doble plaka. Yung rad guard, bibilin din natin kasi delikado sa expressway pag may mga nagtatalsikang bato. Then engine guard. Ayun. So guys, sulit. Napakasulit tong motor na to. Siyempre inline 4. Malutong yung tunog. Start natin.
stick muna tayo sa rain mode. Kasi parang feeling ko kulang ang kalsada. Kulang lagi ang kalsada. Napakatakot sa kalsada ng motor na to. Pag nasubukan nyo guys, konting birit lang na parang bitin lagi yung daan. So hindi pa natin siya guys mailayo kasi waiting pa rin tayo hanggang ngayon sa kanyang ORCR, which is already 2 weeks mahigit na wala pa rin. So lagi naman nating ina-update si Kawasaki, no? Nagtatanong tayo kung meron available na ba yung kanyang ORCR. So yun lang guys, quick walkthrough lang kay Z900. So uwi na tayo.